Idinetalya ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang umano'y naging pag-uusap ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin. At para sa update, makakausap natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano daw ba ang nilalaman niya ang conversation na yan? Ruth, maraming araw yung nilalaman ng conversation na nakita nito ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Nanindigan nga si Tino na dapat imbestigahan at ipatawag ng ombudsman si dating Yusek Adrian Bersamin. Kaugnay nga yan ang mga nakita niyang screenshots ng palitan umano ng komunikasyon kay Pangulong Bongbong Marcos. Naunang nilahad ni Tino na nilalaman umano ng messages ang delivery ng 8 billion pesos na kickbacks kay PBBM. Gayon din yung detalyadong computation ng mga pinaggastosan ng mga ito noong 2025 midterm elections. Paglilinaw muli ni Tino, ang lahat ng nalalaman niya tungkol dito ay galing kay Batangas Representative Leandro Leviste. Pinakita pa raw ni Leviste na may CCTV footage ng pagpunta ni Bersamin sa kanyang bahay para gawin ang umano'y salaysay. Sabi pa raw ni Leviste, ang salaysay na ito ay isang video affidavit ni Bersamin pero hindi naman daw ipinakita sa kanila. Tanging yung screen recording lang daw ng text na PBBM at Bersamin ang ipinakita. Ang lahat ng ito, nalaman ni Tino nang imbitahan daw sila sa isang pulong, isang araw bago nga sila maghain noon ng impeachment complaint laban kay PBBM. Maging si Caloocan Representative Egay Erice, kasama raw dun sa pulong at pinakitaan nga ni Leviste ng screen recording ng text. Aminado si Tino, hearsay na maituturing ang lahat ng ito. Pakinggan natin ang sinabi ni Congressman Tino. Pinakita lang sa akin, wala naman ako doon. No? So, now, may hearsay pero may bahagi rin na may physical evidence. May paliwanag si Congressman Leviste kung paano niya nakuha dito. Na basically, pumunta sa bahay niya si Adrian Bersamin sometime in dahil kung didiinan siya na involved siya sa kickbacks and corruption, ay ipapakita niya dahil na utos ito ng Pangulo. That was the objective. Ruth, nung matanong kung bakit hindi nila ito sinama sa impeachment complaint nila laban sa Pangulo, lalo kung direkta nito isasangkot si PBBM, sagot ni Tino, atras abante raw si Leviste. Sa kabila nito, giniit ni Tino na dapat malaman yung katotohanan. Tingin naman ni House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isa lamang ang makapagpapatunay at makasasagot kung totoo nga yung komunikasyon at kung tumatanggap nga o tumanggap nga ba ng kickbacks ang Pangulo. Wala raw iba kundi si Yusek Bersamin. Pakinggan natin yung sinabi ni Congressman Ridon. So far, ang nakita ko natin, double hearsay, triple hearsay po yung pong mga aligasyon. Kung all you have are allegations and nothing more, para mahirap po maniwala yung publiko. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik tayo doon. Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.